Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo abay pinatunayan na may understanding siya balhatag yung festival. Which is true, alam niyo po kasi, katulad ng like ko sinasabi, kapag ang basher ay basher, no? Kapag basher yan, hindi po yan magsasalita na maganda. Kasi mga basher nga sila eh. Ang basher po ay short for basura. Which means lahat ng sinasabi nila, lahat ng mga ginagawa nila, at mga pambabash nila is basura lang po yun, ano? At talagang papansin lang talaga sila kaya sila nagko-komento ng ganyan. Pero mas pinag-usapan din, no, sa isang online news by Abante Tonight na ipinost noong October 12, 2025 ay dumalo si Catherine Bernardo sa awarding rights ng isang academy-based award-giving body para tanggapin ang kanyang tropeyo bilang isa sa 10 most influential celebrity of the year, kasama sa mga pinarangalan ni sina Dingdong Dantes, Marian Rivera at Ann Curtis. Ito ang kauna-unang awarding ceremonies na pinuntahan niya in a long while na walang kinalaman sa kanyang pelikulang Hello Love Again. No show kasi si Catherine sa anumang awarding ceremonies na may kinalaman sa tandem nila ni Alden Richards sa Hello Love Again na isang monumental feat na nanatiling highest sa Pinoy grossing film of all time. Kasama rito ang titulo bilang phenomenal box office queen sa nasabing pelikula. Umani naman agad ng samot-saring reaksyon sa netizen ang pagdalo ni Catherine sa nabanggit na parangal. Ito ang ilan sa mga komento ng netizen. Sabi nila, minor award yan pero dumalo siya. No show naman talaga siya sa anumang award na may kinalaman kay Alden at sa HLA. Yung success ng HLA ang dapat sineselebrate niya, obvious na iniiwasan niya si Alden Richards. Sinabi pa nila parang ayaw niya talaga ng kahit anong may kinalaman sa HLA, tagal na rin silang walang paramdam sa isa't isa. So ganito po katindi yung mga sinabi nila against Miss Catherine Bernardo, parang pinag-prove nila sa kanilang mga statement na totoo nga yung mga bali-balita na iniiwasan nga di umano ni nitong si Miss Catherine Bernardo, si Mr. Alden Richards. Kasi sinasabi po nila na yung award daw na natanggap ni Miss Catherine is minor awards pero dumalo siya. Samantalang yung mga big awards na natanggap niya, di ba, from other award-giving bodies, ini-snap daw di umano ni Miss Catherine na bagay na pinabulaanan ng ilang mga supporters si Catherine. Kasi during those times na siya po ay may mga awards po sila sa HLA is may mga trabaho po si Catherine, ano? Unawain po natin yan. Kahit yung mga nasa paligid ni Catherine ay nagsasabi na talagang hindi po siya available during that time, but it doesn't mean na iniiwasan or tinatakbuhan or parang ini-snap niya yung mga award-giving bodies na ito. At isa rin sa mga nakita natin dito is parang tila baga nagkaroon na po ng understanding or pag-uusap si Catherine at si Alden na pag nandun si Alden na wala si Catherine, kasi nga po alam niyo naman po na meron po silang movie. May movie po si Catherine Bernardo with James Reid at yun po yung minomold ngayon ng kanilang Mother Network. Ang gusto po kasi ng Mother Network na parang isa-switch yung parang atensyon ng maraming tao kasi nahook na po ang maraming tao sa Catherine. Marami na pong nagmamahal sa Catherine, maraming sumusuporta sa Catherine. Nakita niyo naman po kapag gumagawa sila ng movie, grabe, sobrang lakas, no? Kaya talagang ginagawa po nila ngayon is they are trying to avoid each other para talagang hindi na masyadong lumaki pa yung kanilang tandem, yung kanilang pangalan, di ba? Kasi nga, binugroom po nila itong bagong tambalang Catherine at James Reid, no? So, yun po yung mga nakikita ko, yung mga point of view ko with regards to this. Kasi ganyan po ang, ganyan ang kalakaran ng showbiz. So, maaaring ito pong mga balitang lumalabas na ito is, parang, this is really a part of, part din po ito ng, para mapag-usapan po sila, diba? Para po talagang umingay muli yung pangalan nila. Kasi, kung mapapansin ninyo, si Catherine, nung hindi umatin sa award-giving bodies, may nasabi yung mga bashers. Nung umatin naman siya at tinanggap naman yung award, meron ding nasabi. So parang wala na pong paglagyan itong mga artista na ito dito po sa mga bashers na ito na parang lahat na lang ata ng mga galaw nila bantay sarado ng ilan. So maaaring marami pong nakakamiss sa din, no? Marami pong talaga mga supporters na nag-aantay na kailan kaya muli silang pagsasamahin. So malalaman po natin yan kasi 'di ba gumagawa na po siya ng bagong proyekto with Mr. James Reid. Tingnan natin kung talagang susuportahan ba ito ng Catherine. Kasi yun po yung pinaiingay ng ABS-CBN ngayon. Alam naman natin na talagang hindi po talaga sila yung masasabi natin na magka-love team talaga, 'di ba? Kumbaga parang pinag-collab lang talaga ng ABS tsaka po ng GMA itong dalawang ito para at least may offer po sila at gumawa ng panibagong history. Biruin nyo sinisave po nila yung kanilang mga energy, yung mga energy po nila para sa mga susunod na proyekto. And I believe na kapag po meron pong isang pelikula this coming Metro Manila Film Festival na talagang tumabo sa sa Takilya,
yung masasabi talaga natin na tinalo or parang nataasan po nila yung highest or top grossing Filipino film of all time ni Catherine at saka ni Mr. Alden Richards. Panigurado gagawa na naman ng panibagong pelikula si Catherine at si Alden. Yun po yung inaantay ng mga Katden fans. Pero sa ngayon, let's support each others dun sa kanilang mga solo era, sa mga projects si Mr. Alden Richards. Diba ngayon, nakafocus kasi siya sa directing eh. Well, in fact, pwede nga rin po na dahil nga marami mga directors na rin ngayon na parang hindi na rin nila gustong gumawa ng mga pelikula. Pero si Alden talaga nag-i-invest siya sa mga pelikula. Why not, no? Siya yung maging director ng bagong proyekto ni Catherine. Di man siya maging aktor, pero kung siya maging director, tapos producer naman si Catherine. Di ba parang, naku po, Diyos ko po, yayaman talaga tong dalawa ng yayaman talaga ang Katden eh. Kasi kahit di naman sila makita in person, basta si Alden Richards ang mag-direct, na alam niya kung ano yung forte ni Catherine Bernardo. Panalo yan, sigurado yan. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. From Mr. Alden Richards, is it true na may proposal sa network yan na Catherine Bernardo? For that, which is true, diba? Parang napatunayan naman na nila yung sarili nila. So, kaya ginagawa na po yan ngayon. And then, tama yung sinasabi ni Ms. Raquel na ang takbo ng showbiz ngayon ay hindi na po talaga pang love team. Hindi na po uso. No? So, gusto na rin talaga ng Philippine showbiz na mag-iba na ng style. Kasi, sa ibang bansa po, hindi na po ganyan eh. Parang mas, yung mga talagang mapapakinabangan mga movies yung kanilang ginagawa. Tsaka extraordinary yung kanilang mga movies na nilalabas na pag-iiwanan na nga naman talaga ang Pilipinas. So, anyways, ito na, no, i-congratulate natin si Mr. Alden Richards for being one of the most influential celebrities at 11th Eduk Circle Awards. Lalo pong umingay at lalo pinag-usapan po sa social media nang i-announce si Mr. Alden Richards pala ay isa rin sa mga awardees sa Eduk Circle kung saan inatenan ni Miss Catherine. Kaya tuloy talagang namumuo sa mga isipan po nila na may something nga, or parang may misunderstanding or nag-iiwasan si Alden at si Catherine dahil hindi umaten si Alden kahit may award siya. According to Sparkle GMA's Artist Center on Monday, the Asia Multimedia star was honored with the Most Influential Celebrity of the Year award during the recent awarding ceremony. The Kapuso actor also shared Sparkle posts on his Instagram stories. Dingdong Dantes and Marion De Vera also took home the Most Influential Celebrity of the Year, where they shared about the responsibility that comes with the recognition and being an inspiration to the youth. For Alden, the award is an addition for his long line of accolades. Back in August, he also received the Men Who Matters 2025 trophy from People Asia magazine, where the recognition is another motivation to do more and be more. He also recently remarked his directorial debut with Out of Order, which is now available for streaming on Netflix. The film premiered at 2025 Jagran Film Festival in India in September. It was featured in the competition section of Vietnam Da Nang Asian Film Festival in July. In September, Hello Love Again, Alden's film with Catherine Bernardo won the Bronze Award for the Best Asian Feature Film, Telemovie, and Viewer's Choice Award under the Favorite Movie category at the Content Asia Awards 2025. While he juggles flight school, cycling, and running, Alden is also committed to his advocacy work, which includes education and literacy among the youth and the rights and welfare of movie workers, a board member of the Movie Workers Welfare Foundation, or MOWEL Fund. Alden is currently the host of The Stars on the Floor, which is set to air its final dance battled on October 18. So, ganun galing at ganun ka talagang kinikilala ang isang Alden Richards sa kanyang larangan, ano. So, sa isang updates din po ay sinabi rin na itong si Miss Heaven Peraleo patungkol dito kay Mr. Alden Richards, ibinahagi niya na talagang sobrang nagulat siya nung pinili nga siya nito na maging isa sa mga kasama niya, not as a love team, but talagang documentaries talagang ginawa po niya, parang ganun eh, true to life story, diba? At mga abogado po sila dito. Sinabi nga nitong si Miss Heaven Peralejo, si Miss Actor Alden Richards daw is very caring, may times daw di umano na pinapadalan pa siya ng prutas. At sobrang sweet daw ni Alden Richards sa set, no? This is the reason why marami mga girls na talagang nami-misinterpret si Alden Richards sa pagiging sa pagiging gentleman, feeling tuloy ng mga babae may gusto si Alden Richards sa kanila. Well, in fact, lahat ata ng mga babae ginaganto niya, parang pag may nakasama siyang mga actress, diba? Parang binibigyan niya ng food, pinaalagaan niya, no? At
At dito po sa pagkakataong ito, dahil director siya, talagang ganun yung pinapakita niya sa mga talents niya, no? Sabi nga ni Miss Heaven, I didn't expect that I would land the role. She said, I even asked them if they were sure about choosing me. They said yes, and Alden told me he believed I could give justice to the character. He also promised to take good care of me, and he did. Sabi niya, in the film, Heaven plays a public prosecutor who becomes Alden's love interest. Okay, naging love interest pala siya ni Alden dito. To prepare, she immersed herself in the world of law. I did my research, she shared. A friend of mine taking up law, and he would bring me along to observe cases. That helped a lot in understanding my character. Alden not only stars in the film but also direct it. Heaven admit that this setup came with both perks and challenges. Pero, isa sa pinakamaganda at pinakapositibong balita na nasagap po natin, na parang may proposal po itong si Alden Richards sa ABS-CBN to make another movie, or parang hindi siyang actor pero gusto niyang i-direct, yung magiging proyekto ni Miss Catherine Bernardo. Kasi syempre si Catherine, kahit sabihin na natin siya po ay parang tinaguriang queen, sa kanya pong henerasyon, dahil sila dalawa ni Alden Richards ang wala pa pong nakakabit dun sa record po nila. So isa sa mga ginagawa ngayon ni Alden Richards, most requested po yan dahil nga talagang ina-awardan si Alden for being a good directors. Although may sinasabi ng mga bashers na may mga flaws pa yung kanyang ginawang movie, pero ang lakas po ng loob ni Alden Richards na mag-propose na gusto niya po na magkaroon ng kung magkakaroon man ng movie si Miss Catherine, gusto niya siya yung maging mag-director nito, mag-direct, diba? So why not? Hindi naman po imposible yun. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.